January 24 ay nakapagpaalam ka na, di ba? Na dito ka na magtatrabaho. So, kung sakali dumating yung January 24 at wala pa rin si Bong, tutuloy ka ba rito? Nagkataon kasi ikaw ang unang sumubok sa kanya. Hindi ko alam, baka ngayon sino man ang sumusubok sa'yo. Hindi ko alam, no? Yun ay mga pansariling kaisipan ko lang, no? Thinking ko lang yan. Hindi ko sinasabi na ganun nga. At huwag kang mag-atubili na ang decision-wise, kay ate ko dito po ako, huwag kang mahiya. Oo, magiging masaya yung mga ends. Kayakapin ka namin dito na. ang pintuan namin. Tuturing ka namin anak. At totoo kami magsalita. Kaya na, naubos yung battery. Sige po, dito na po ako. Ano po? After January 24. At good decision yan. Good decision yan. Magkakaroon ka ng mabuting kapalaran dito sa ka-business house. Mabuting kinabukasan. Yun ang sasabihin ko sa'yo. Palakpakan natin. Kung nakahanda ang puso mo na sa kabila ng ganun, ang tunay, totoong pagkatao ni Bong, mahal mo pa rin yun, sinisigaw ng puso mo, andito kami, susuportahan ka namin ng buong puso. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta po kayo? At Happy New Year once again. At yun nga po, mga kabisnes namin minamahal. Yung aking tanong ay simple lang naman. Pagkatapos ng selebrasyon dito sa ka-business house, dahil dito kami sama-sama nga sumalubong ng bagong taon, ang tanong, pagkagaling nila rito at umuwi na sila sa kanilang mga tahanan, ano ang nangyari? Unahin natin si M4. Agoy. Sagot. Ano po pag-uwi po namin galing po dito sa ka-business house Siyempre, nag-loving-loving. Pinatulog ko muna si Baby Boyet bago po kami nag-loving-loving ni Bornok! Nag-loving-loving! Ikaw naman? Natulog lang niya. Natulog lang kay ni Bay. Pahinga. Bakit naman? May sinabi ko. Kasi bukas yung schedule. May schedule. Alright. Ito? Wala po, natulog lang kasi maagang gumising para maglaba. Bakit? Tali ka na no? Opo. Magpatali ka na, no? Alright. Kwento! Kami natulog din po. Natulog din kayo ni Intoy? Kasi umaga na Parang iba yata yung pinento sa kanya Intoy. Wala sino yun? Hindi po, natulog lang. Natulog lang kayo? Opo. Okay. Nung pagkagising? Pagkagising namin niya, pumunta na kami din. Alright. Ikaw naman? Go team. Ay, ako po? Hindi siya! Dito ka naman ako tayo sumali dyan. Ito si Ate Vera. Nagkwentuhan lang po. Kwentuhan kayo? Ano? Wala'y kapi-kapi po, kuya. Walang kapi-kapi. Gano'ng katagal Ano po umabot yung inyong kwentuhan? paumaga na po nung matapos kami magkwentuhan. Umaga na! Opo. Ilupit na lito, no? Opo. Doon na lang siya natagal niya Sa kwentuhan. Sabi niya, puro kwento, walang kwenta. Doon na lang siya Ang tanong malamang yung mga kabisnes natin ay kabisnes, ano yung Mrs. Kabisnes? Apakaangas. Siyempre po, Ate, yung mamaya na yan. natulog Okay na po, peace tayo! Alright, mga kabisnes naming minamahal. Bagaman siyempre kailangan nating maging masaya. Tuloy lang ang buhay. Dahil siyempre, pagsalubong ng bagong taon. Ito, nandito si Baby Boyet. Iyan. Yes, Boss Dave. Hi, Boss Dave. Ano po mga business? Siyempre, nandyan din si Jinky. Hello, Jinky. Kumusta ka na, anak? Okay lang naman. Okay ka pa rin.
Ano mo nasabi? Kailangan masaya lang. Move on? Ganun ba yun? O still hoping? Still hope. Still hoping. At kumusta naman si Sandra? Okay naman po. Masaya pong bagong taon. Masaya ang bagong taon. Opo. Oo. First time mo mag-celebrate ng New Year na kasama ang ka-business family, di ba? Opo, first time. Anong masasabi mo? Masaya po. Bakit masaya? Kasi sama-sama po. Nagkasama-sama. Opo. Siyempre nandito rin si Kia. Hello, Kia. Opo. Siyempre si Ate Jal. Si Famous Budang. Happy New Year po. Happy New Year po. Alright. Tanungin na natin siyempre ito. Hello, close Sino ba? Ikaw na lang, Nak. Po. Kasi ikaw na lang. Ano po dito? Yung pagtapos ng celebration dito, ano nangyari? Anong ginawa niyo? Kami po ni Dave. Nag-ano po, TikTok Hindi. po kami. Wala ka kung ano yung kwento mo. Okay lang. Nag-TikTok lang po. Nag-TikTok kayo? Nakita ko na Nag-TikTok kayo, Dave? Boss, first time ko nga po yun. Ganon. Opo, pinasayaw Sino ko muna siya. napagod? Wala na. Napagod pa akong turuan siya dito. Ikaw ang nagtuturo kay Boss Dave. May video po. Talaga? May behind the scenes. So, ibig sabihin pala si Jal Boss Dave ay magaling at mahusay sa Marunong sumayaw yan, boss! Magaling at mahusay pagdating. Hindi na nakakatawa, boss. Si Ate Jan ay naging dancer siya sa school. Oh! Hindi siya ang vlog, hindi dancer. So, ibig sabihin pala, confirm na si Jal, mga ka-business naming minamahal, ay tinuturuan si Boss Dave na mag-TikTok. At siya pala ay mahusay Ay, sakto lang sa po. Sakto lang, TikTokan nilang dalawa. Yan. Syempre si Budang. Hi, Budang. Kumusta? Nakita ko nag-TikTok. Nagti-TikTok ka na? Pinagdala ni Kia. Ano yung Si sayaw Kia ang niya? kasama. Ano yung sayaw mo? Akala ko na meron ka ng ka-TikTokan. Ba't gusto naman magkaroon? Papa, kami. Ay, sorry, babe. Sorry ako ganito. Ano kumusta? Ang New Year na Okay naman po, masaya po. 2025. Masaya po. Super Masaya. po. Bakit ba? Masaya. Kasi po kasama ang buong family. Alright. Parang may nakita ko, naglalakad na maliit na mama ron. Hoy! Ikaw pasimple ka pa. Halika rito. Tong 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 tong. Diyan ka sa gitna. Kuya Lito, may kwento sa akin si Ate Vera. Ano po yun? Noong pagkatapos mag-celebrate dito, kaya umuwi na kayo sa inyo. Apo. Ano nangyari? Ano po ba kwento ni Vera po? Ay, yung version mo. Ito ko nga malalaman kung ano yung version mo. Matik na yun ha? Ano matik? Ano ginamit mo? Ha? Kaliwa, kanan, baba, taas. Kaliwat yan. Kaliwat, kanan, malupit ka talaga. Yung pagyakap niya. Yung pre. Ano ba iniisip mo? Hindi yan. Nililinaw ko lang yan. Ewan ko sa'yo. Salamat, Kelly. Ako. Alright, masaya naman, New Year! Aba sa'yo! Ay. Siyempre! Magpa-vlog na ako sa labas. Alright, sige, Boss Dave, go ahead. So ngayon naman po, mga ka-business naming minamahal, nga, sa kabila na tayo ay nag-celebrate ng bagong taon at naging masaya naman at dapat lang, ano po, sa kabila na mayroong kulang sa ka-business family, yun nga po si Kuya Bong. At nag-antay kami kagabi na sana ay mayroong hibala na mangyari pero wala po walang himala mga ka-business, hindi dumating si Kuya Bong. At andito si Ma'am Jinky at nakipag-celebrate naman siya.
ng New Year. Kaya lang maraming nakapansin talaga, no? Ate Jinky na malungkot ang New Year ni Ate Jinky. Ano ang plano mo ngayon, Ate Jinky? Babalik ka ba ron sa trabaho mo? Mamaya po. Uwi ka rin ngayon. Okay. Tapos, gusto ko lang sana kasing mama, siguro si mama po po niya dyan. Yan. Ma, pasuyo nga ako dito ka muna sa tabi ni Jinky. Kausapin muna natin tong anak natin at ano. Hindi biro din yung sitwasyon niya mga ka-business, di po ba? What pa? Yes. Nakakuha ka naman sa kupuan, plastic. Sandali lang po mga ka-business, saglit lang po. Kasi mahalaga ito na marinig natin, malaman natin yung saloobin ni Ma'am Jinky dahil nabanggit niya nga po sa nakaraang vlog natin na mag-aantay siya kay Bong. Kaya nga lang po, lumipas yung oras hanggang sa dumating na yung pagsalubong ng bagong taon ay walang Kuya Bong na dumating. Ayan, pwede na yan, anak. So ito, kuha lang tayo ng upuan. So yun, Jinky na, pasensya ka na ha, kung alam ko naman kung ano yung nararamdaman mo ngayon, kung pasuyo nga ako nito, yung mic, katabi mo na. Mausog kang konti rito, ma. Alam ko naman kung ano yung pinagdadaanan mo, hindi rin madali yan ha. Kahit kanino mangyari yan. Diba? Kaya lang, kailangan kasi natin na mapag-usapan yung mga bagay-bagay, lalo pangat kami yung mga tayong magulang ni Bong. Kaya lang sa pagkakataon na to, ay hindi ko pa alam na Kasi batay doon sa mga vlog natin sa mga nakaraan kay Bong, diba yung ganyang gawin niya talaga ay hindi yan magpapakita pa sa ngayon. Siguro lilipas yung mga ilang araw kapag kailangan niya ng mga lakal. Saka lang yan natin, maaari matsyempuhan, madaanan namin. Or may mag-message sa amin, magbigay ng informasyon na kumbaga magmamalasakit ka business, nandito si Bong, ganito ganyan, no? So ngayon, gusto ko lang linawin na paano yan pag uwi mo mamaya o pagbalik mo rin sa iyong trabaho sa Pasay. Paano? Ang tungkol sa inyo ni Bong. Ihantayin ko lang siya ito pa rin. Pero pag once na hindi naman ako siyang ipitigil ko na lang po. Ano pa yung pitigil? Yung titigil na lang, mag-ano na lang kami. Break? Oo. Break? Kasi hindi naman po pwede po yung ako lagi yung mag-iintindi sa kanya. Dapat kaming dalawa din. Hindi niya naman iniisip yung nararamdaman ko din. Sobrang sakit. Alam mo, kagabi, hindi lang ako, kami ni Mama ka-business, ay sinikap lang din namin na makontrol din yung aming damdamin kasi nga, nakikita ka namin eh. Kaya lang kasi selebrasyon ng New Year at may mga bisita rin tayo, nandito si Dad, tsaka yung kapatid ko, mga pamangkin ko. Tsaka syempre sa mga pamilya ng Kagwang, hindi mabuti na kami ang nangunguna ni Mama ka-business sa ating pamilya ay makitaan ng kalungkutan, ano? Kanya lang, yun po pala mga ka-business naming minamahal. Pasintabi sa inyo at pasensya na po kayo ha. Noong na-upload ko yung vlog sa paghahanap kay Bong kasi tuliro din po kasi ako noon mga ka-business eh. Lito rin yung ang isip ko. Sabi ko nga rin sa vlog, hindi ko alam kung ito i-upload ko ba ito. Hindi. Kaya syempre bilang respeto sa inyo, mga minamahal namin mga viewers. Ayaw namin paasahin kayo na para bagang ang saya lang dito sa ka-business house. Pero yun pala, mayroong problema na nangyayari. At aasa kayo na magse-celebrate kami ng New Year o sa salubong ng bagong taon na kumpleto. Yun pala ay hindi, no? So, pasensya na po. Wala akong layunin
mga ka-business na sirain yung inyong mga mode, no? Na paghahanda din sa pagsalubong ng bagong taon. Anyway, mga ka-business namin minamahal, doon sa nagkomento na sana ka-business, saka mo na lang ito in-upload after na ng New Year para sana hindi na, siyempre, damdamin nila ng mga sumusuporta sa inyo ni Bong ay hindi na bad trip. Ganito po kasi yon mga ka-business. Kung hindi ko gagawin yon, paano yung celebration namin ng New Year? Makikita nyo rin po. So doon pa lang, magiging question na rin sa inyo at palagay ko hindi yun makakabuti sa parte ko na bilang isang vlogger na parang bagang meron akong itinatago o pinagtatakpan na totoong sitwasyon at pangyayari. Lalo pa nga dito kay Bong at saka kay Jinky. Anyway, salamat po sa inyong pangunawa, mga ka-business naming minamahal. At ayan nga po, hanggang kailan ka mag-aantay kay Bong? Masabi ko kagabi, hanggang ngayon lang yung kasi okay na. Pero ang time ko siya pagbalik para makaliwanag siya ang problema niya. Sabagay, mapapanood mo naman yun sa vlog. At huwag kang mag-alala, hindi titigil si Papa ka-business na makita ko ulit siya at makausap, ano? At para malaman natin kung ano ba talaga. Uulitin ko lang yung tanong, pasensya ka na. Hindi naman ibig sabihin na hindi ako naniniwala sa'yo. Doon sa tanong ko na, meron ba kayong maliit na bagay ng after na matapos natin yung vlog, nung pagsagot mo sa kanya ng oo, di ba sobrang saya na? Tapos lumipas yung magdamag, masaya. Natulog ikaw dito sa sofa, di ba? Tapos yung si Sandra sa kutsyon, no? Tsaka si Prince. Okay, tapos kinumagahan, nakita ko magkasama kayo sa tindahan ni Bong na bumili ng pandesal. At binigyan pa nga ako ni Bong noon, kuya, pandesal. Tapos kakonsweet nyo para kayong isang pamilya na. Si Bong ang tatay, ikaw ang nanay, at ang inyong mga anak ay si Sandra at saka si Prince. Tawanan lang, no? Tapos pagkatapos na umuwi na kayo, wala bang naging isang circumstance na nag-usap kayo na meron siyang sinabi na hindi yan ang gusto ko, hindi kaya ito ang gusto ko? Wala naman po kasi nandiyan kami sa misa na nagbibiruan lang sila nila sa huwag mong paulit-ulit yung salita mo sa akin. Kasi lang, tumawa siya, okay po, sabi. Ano yung saway mo sa kanya? May naon lang naman yung sabi ko sa kanya. May sinasabi siya na paulit-ulit lang eh. Kaya huwag mo na paulit-ulit. Hindi, ano ba yung sinasabi niya na paulit-ulit? Please, sikapin mo na ma-recall kasi mahalaga yan. Hindi naman yung bad na salita. Yes. So, it's either good or bad. Please, paki-recall mo anak ko. Kasi makakatulong sa akin yan. Sa pagkausap ko ulit sa kanya just in case na magkita kami. Hindi ko maalala kasi salita niya yun kasi sinaway ko lang siya. Sinaway mo siya? Sinaway ko lang siya. Tapos tumawa lang siya. Okay po, sabi niya. Wala na, okay naman na kami. Yun lang. Si Bong kasi ewan ko kung nahagip na sa iyong panonood sa vlog na Nika, pasuyo nga ako, naglipat sila sa bandaron. Pumapasok yung ingay nila. Ibus Day, pasensya na po. Ewan ko kung nahagip mo na sa panonood mo ng vlog ko patungkol kay Bong na si Bong ay hindi mo mahalata na halimbawa pinagsabihan, sinaway, o hindi kaya ay pinuna na against siya roon. O ika nga ay makitaan na sumama ang loob niya, hindi mo mahalata yun. Hindi mo mahalata yun. At kaya gusto ko sana ma-remind kung ano ba yung bagay na yun na sinaway mo siya na paulit-ulit na sinasabi. Nandun yung si Sandra. Ay, mo kaya Sandra, naalala mo ba yung sinabi ni Bong? Paulit na.
Tapos yun, tapos nung sinaway ko, umano naman siya, uminahan. Hihinahon yun. Totoo yun. Tapos, wala kang mapapansin sa kanya na nagbago yung mukha niya, yung aura niya, yung kilos niya, wala kang Tapos mapapansin. baliwala lang naman yun sa kanya kasi sinabi ko, Obi, maligo ka na. Sabi niya, opo. Nandun na siya na sir, naligo na. Tapos ako din, pinaligo ko sa Lasandra at sa Prince Hall. Okay naman kami nun. Tapos Sinabi mo sa kanya na maligo ka na. Tapos nung naglinis na ako ng CR, sabi ko, nakaligo ka na. Sabi niya, opo. Kaya nga nasa labas na siya lang. Kausap ko nakanda. Okay. Tapos nagulat ako, yung pinatanong ko na sila Ate Vera din. Pero nung nandun ako sa kwarto nun, nandun pa siya kay ayan, binigyan niya ko ng shot. Okay kami nun. Nagulat lang ako nung, nung ko, wala na siya. Bumalik ako sa labas, wala na siya. Tapos, iniwan niya yung cellphone. Opo. Tapos yung laman ng cellphone wala. Kinuha niya yung pera. Yung relo na. Yung relo pala na binigay ni Papa Dins, dala niya ba suot niya? Suot niya ako. Suot niya? Wala na rin sa kwarto? Nakita ko yung cellphone tsaka yung dami. Binigyan po kasi ng relo ni Papa Dins yun nung bago kami umalis dito pagsundo kay Kinky. Na nakakatuwa yung kanyang forma ba, yung forma. Ano suot niyang damit? Hindi ko nga po alam eh. Kasi po, reply ni, review namin yung CCTV, hindi siya nakita rin sa mga Hindi, sa CCTV po, mga kabisnes namin minamahal, nakita ko siya na labas-pasok doon sa kwarto niya, na nandun ka eh. Hindi ko alam kung nagbibihis ka noon or ano. Hindi, tapos na ako mag-base na kasi galing ako sa CCTV. Tapos parot parito siya na walang damit pang itaas, di ba? At parang mayroon kayong pinag-uusapan, tapos may lalabas na naman siya. Punta siya rito sa sala, tapos pupunta ron sa may mga agwang din, tapos balik na naman siya ron sa iyo. Ayun, baka Hindi siya may... papalagay po. Hindi siya papalagay yung nangganan siya. Kasi nung nandun siya sa kwarto, nandun yung pencil. At wala lang naman siya, parang wala lang talaga Nagsasalita siya? Hindi siya nagsasalita. Nung nagsalita lang siya, nung binigyan niya ako ng short. Tapos lumabas na ako. Okay, so ganito yun na pansinin mo ito ha, ito. Noong hindi mo pa siya sinasaway, ay nagkukwento siya, di ba? Kusa siya, mayroon siya mga sinasabi, ganyan. Pero nung sinaway mo na siya, hindi umuo siya. Hindi mo mapapansin kung ano yung kanyang damdamin o ano, yun, di ba? No? Yung sa pagkakataon na yun. Pero pag lipas ng ilang mga minuto na hindi na yun ang tagpo, iba na pansinin mo, hindi na siya umiimikan. Umiimik pa siya nung tinatawag ko siya. Nag-ano ka na, okay ka lang ba? Oo. Pagka nagsasalita ka ng ganun, tinatanong mo siya, sasagot yun. Pero wala na yung bong na kahit di mo siya tinatanong, nagsasalita siya ng kusa, nagkukwento siya, di ba? Yun yun. Isang punto yon na ganun talaga si Bong. Kahit sa amin. At kilala ko na yan si Bong sa bagay na yan. Minsan nga, tawag na ito, sasakyan ka pa niyan. Na ibig ko sabihin kagaya ng ginawa sa'yo, opo, gaganon pa yan. Opo, masusunod po, gaganon pa yan. Pero pagka, halimbawa, iba na ang sitwasyon, tapos nandun sa particular moment na yon, pag kinausap mo, sasagot pa rin yan. Pero hindi na yung tulad dati na nagsasalita siyang kusa, nagkukwento siya, sinasabi niya na sa isip niya at saka nararamdaman niya na hindi mo naman siya tinatanong sa bagay na yun. Sa akin naman, pasintabi siya yun. Pagka ganun kasi si Bong, ang ginagawa ko po mga ka-business, ini-entertain ko siya. Kahit na paulit-ulit yung kanyang mga sinasabi, talaga, galing mo talaga po. Di dapat ganito gawin mo. Kahit na ilang beses na ulit-ulitin niya, ganun pa rin ang ginagawa namin ng mga ka-business. Ini-entertain pa rin namin siya. Kasi talagang may pagkakataon na paulit-ulit yung kanyang sinasabi na para bagang sobrang excited siya.
doon sa kinikwento niya na yon. At mararamdaman at makikita mo sa kanya yun. Di ba kuya? Di ba kuya, no? Nung ano pa nga, nag-ano sa ganito, no? Tapos tatawa siya, di ba, no? Tapos, oo nga po ganun ulit. Kung paano, nung umpisa, ay ganun pa rin, kahit na ilang beses na paulit-ulit, ganun pa rin ang ipinapakita ko sa kanya. Kasi na-observe ko yun, mga ka-business Na once na halimbawa, sinaway mo, halimbawa ay parang bumibida siya o bumabangka sa particular na pagkakataon. Tapos ay kagaya ng ginawa sinaway mo, hindi ko sinasabing mali yung ginawa mo, ha. Kumbaga ito ay pag-aanalisa lang. Ano yung parang pakiwari niya sa sarili niya, hindi mo gusto. Hindi mo nagustuhan, hindi ka proud doon sa kanya paulit-ulit na kinikwento. So, sa mga nakaraan, karanasan namin ni Mama, kaya yan biglang nawawala na hindi mo mapapansin na mayroon palang dinaramdam na simpleng bagay lang. Pero sa pakiwari, sa kanya ay big deal yun, no? Yun, bigla nang mawala rito. Tapos, siyempre ako, sa haba ng panahon, napag-aralan ko na kasi. Napag-aralan ko na yan. Anyway, nangyari na yan. At, kung sakali, halimbawa, lumipas yung, kailan ba yung out mo rin sa amo? January 24 ay nakapagpaalam ka na, di ba? Na dito ka na magtatrabaho. So, kung sakali dumating yung January 24 at wala pa rin si Bong, tutuloy ka ba rito? Sana. Hindi na po kasi nakakaiya. Bakit ka mahihiya? Hindi naman si Bong ang papasahod sa'yo. Ayaw mo na. Eh, paano kung dumating si Bong bago dumating yung January 24 at kinausap namin ni Mama, mapapaliwanagan namin at marirealize niya yung kanya naging mali at mag-message siya sa pamamagitan ng vlog, mag-sorry siya sa iyo. Napatawarin ko siya. Basta wag niya na ang ginawa. Iiwan niya lang ako sa iro. Nawala naman. Alam mo, Jinky, sa totoo lang, awang-awa kami sa iyong mami. Kasi, ang sakit niyan. Kaya lang, Jinky, pinagpauna ko siya, di ba, sa simula pa lang, kung sino si Bong at kung ano yung kanyang kondisyon. Di ba? At doon sa sinabi mo na basta wag niya na lang ulitin, bilang nakakakilala kay Bong ay hindi marapat na igagarantiya yun. Naiintindihan mo ako, anak? Handa ka pa rin ba sa ganung klaseng pagkatao at pag-ugali ng isang Bong na wag nang uulitin? Parang kami, ilang beses na ba namin sinabihan? Ilang beses na ba siyang nangako sa amin? Na, sorry kuya, sorry ate, hindi ko na po uulitin. Ilan na, hindi na mabilang sa daliri. At ang iba niya na totoo, hindi na nga namin maalala sa dami. Kaya mo? Kaya ko naman po kaso pag talaga, pag di naman po pwede na lagi ako yung iintindi sa kanya po. Sa sinabi mong yan na ito pinasok mong sitwasyon ay masasabi ko na hindi mo lubos na naunawaan kung sino si Bong. Kasi yung sinasabi mo na hindi dapat ikaw ang laging iintindi. Tama at totoo yun kapag ka hindi si Bong ang iyong magiging karelasyon.
Pero kapag kasibong, habang buhay mong iintindihin yun dahil sa kondisyon mo. Yun ay kung talagang ganun naman sa pagmamahal, di ba? Walang limitasyon. Hoping ka lang na sana, parang kami ni Mama, na sana dumating yung isang pagkakataon na ibang-iba na si Bong. Yun na nga sana eh, tapos biglang nangyari yung ganito, di ba? Hoping lang kami. Pero hindi guarantee. Iba yung garantiya sa umaasa lang kami. Ikaw, kung itutuloy mo ang pakikipagrelasyon mo kay Bong, sobrang saludo kami sa iyo. Kaya lang ito, binubuksan ko lang yung unawa para hindi ka naman agrabyado bago ka talagang lubusang magdesisyon. Kaya paulit-ulit kong tinanong sa Jinky, napanood mo ba anak, yung simula't simula ng vlog ko kay Bong? No, sabi mo sa akin, hindi naman lahat ya. Pero marami. At alam mo nga na kung ano yung kalagayan at kondisyon niya dati. Kasi, kaya ganun ang tanong ko, kasi bawat vlog ko kay Bong, meron kang maiintindihan doon, marirealize sa kanyang pagkatao. Na magagamit mo yon bilang pampatibay ng loob, no, ng iyong pagkatao para mapanatili mo yung inyong relasyon. So, lumalabas dito, hindi mo pa siya lubos na kilala. Tama. Okay. So, ngayon, pasalamat na lang sa Panginoon Diyos dahil sa sinagot mo siya, ilang oras lang ang lumipas. At ito, ikaw mismo ang makakapagpatunay ng pagkatao, pag-uugali, pag-iisip, takbo ng kanyang damdamin ng isang Kuya Bong. Nakakabilib ka sa iyong inuukol na pagmamahal kay Bong. Bibihira yung ganyan. At kami ni Mama Ka-Business, sumasaludo kami dyan. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na palaktakan kita dahil sa patatawarin mo, pero meron kang kondisyon na sana huwag niya nang ulitin. Naiiwan ka na lang basta. Ako, bilang tatay ni Bong, hindi ko masasabi sa'yo na hindi na mauulit yun. Real talk lang. Ano sa palagay mo? Kasi kasinungalingan naman po mga ka-business at magiging unfair, di ba Mama, kay Jinky na sabihin ko, o hindi kaya yung sinabi niya wag nang ulitin ni Bong, ay sasabihin ko, huwag kang mag-alala, copy namin na si Bong, hindi niya, pangangaralan namin na hindi niya na ulitin yon. Ano yung kaplastikan sa amin yun? Diba? Kasi alam namin, kahit paulit-ulit namin gawin kay Bong yun, wala pa rin kami pwedeng panghawakan. Tulad nga niyan, di ba? Sabi niya, pangako, magbabago siya. At bakit? Nakasasagot lang, di ba? Umalis, nang walang paalam. Kaya sa totoo lang, kung akong isa kalagayan mo, no way na. Di ba? Kaya di ba tayo sabi ko, Buti nga. yun lang, di ba? Di ba sinabi ko sa vlog na hindi niyo masasabi na yung kasayahan nyo, ayan na masaya. Meron pa rin pagsubok. Hindi ako nagkamali, ayan. Unang-una pa lang. Yung sinasabi ni Mama, totoo at tapat yun. Lalo pa nga kapwa, pares ko yung babae. Ako kasi, ako nga eh.
Hindi ko lang sa inyo pinahalata na inis na inis ako at galit na galit ako sa kanya. Ayoko ipakita sa iyo yun. Kasi masisira, sasalubong tayo ng bagong taon eh. Kasi talaga Madadamay lahat ang pamilya ng kagwang. sira lahat yan pag ako nagalit na talaga. Sira talaga. Walang New Year na magaganap ng dahil lang kagwang. Hindi ko, pinano ko na lang yung pamilya ko at ang mga kasama ko dito na hindi kami ma-distract ng ginawa ni Bong. Kasi, Pero, Jinky, sige matuloy mo, may tapusin mo yung sinasabi mo. kasi bilang isang nanay, makita mo yung ganyan yung anak mo, ikaw, tagal-tagal kitang inantay dito, tapos ganun ang gagawin niya, ganun ang ginawa niya. Diba? Sobrang sakit yung bilang sa akin, tumatay yung ina, na walang karespetuhan yung ginawa niya. Diba? Kung talaga bang nag-iisip siya, anong dahilan, bakit niya ginawa yun? Diba? Ito yung moment nyo na sinagot mo siya para maging masayang lahat. Naghahanda ako para sa magiging New Year natin. Biglang boom! Diba? Para sa isang nanay, sino bang hindi matutuwa? Sino bang matutuwa ng ganun? Sobrang napahiya kasi kami sa'yo, Jinky. Napahiya kaming lahat sa ginawa ni Kuya Bong sa'yo. Lahat kami napahiya talaga. Parang wala nga akong lakas Lahat ng loob ibinigay na... na namin pagtuon ng pansin sa kanya, lahat. Binuhos namin sa kanya, itong New Year na to sa kanya, nakatuon, then lahat Ngayon, kung tatanungin mo tungkol sa pagmamahal namin kay Bong, yun masasagot ko. Walang limitasyon yung pagmamahal namin kay Bong. Bilang tumatay yung magulang sa kanya, simula nung nakita namin siya, nalaman namin yung kanyang sitwasyon at kalagayan. Hindi kami rito magsasalita ng tapos ni Mama ka business na sa kabila ng ganitong nangyari ay hindi na namin siya mahal. Hindi kami magsasalita ng gano'n. Kasi kilala rin namin yung sarili namin. Paano kung lumapit si Bong? Tulad ng dati, ate, kuya, pare siguro ngayon medyo masasabi ko pa o ni Mama ka business, ay nako, ayoko na. Diba no? Bahala ka na sa buhay mo. Kasi galit pa. Masama pa ang loob. Kung lumipas yung mga araw, si Bong napakahusay niyan tumiming sa ganyan. Diba? Ako, totoo yun. Hindi ko kaya magsalita ng tapos dito na, Bong, tapos na. Nagawa na namin bahagi namin sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi. Kasi paano ko kakalimutan yung tao na si Bong? Bakit ko kaya ko bang tiisin ang taong si Bong? Diba? Na nang dahil sa kanya, maraming aspeto na magagandang mga bagay at higit sa lahat, kaya ko bang sirain yung aking pangako sa Panginoon Diyos na hanggat kaya ko, hanggat kaya ko. Diba? Buhay pa naman ako eh. Malakas pa naman ako eh. Ito, sinasabi ko ito, saga ng sarili ko, pero si Mama may sarili ring damdamin at isipan yan. Hindi ko nasaklaw yun at inirespeto ko yun. Itong sinasabi ko sa akin lang to. At kilala ko rin si Mama na once na sino mang tao na lumapit dyan at tumingi na nga pasensya, hindi rin nga kayang tiisin. Alam ko yun. Isang napakadakilang pagmamahal, Jinky, kung sakali na sa kabila ng lahat ng ito, nakita mo mismo ng dalawang mga mata mo at naranasan mo mismo, naramdaman mo mismo kung gaano kasakit at sa kabila ng lahat ng yan, pati yung mga sinabi namin sa iyo ay paninindigan mo pa rin yung pag-ibig at pagmamahal mo kay Bong. Napakadakila nun. At hindi ko alam, baka may gusto lang din makita si Bong sa'yo. Hindi natin alam eh. No? Hindi ko alam.
Bakit niya ginawa yon? Kasi nag-antay siya ng matagal eh. Di ba? Tapos ang isipan kasi ng isang kuwebong ganito, bigyan kita ng isa pang halimbawa. Kung gusto mo siyang magkusang magbigay sa'yo ng anuman, ikaw ang unang gagawa nun. Yan ang sinasabi sa mga kagawang. Kung gusto nyo na ilibre kayo ni Bong sa tindahan, ganyan, kayo unang magpakita. Totoo yun. Yung mga kagawang na talagang nililibre siya, Bong, bis tayo ganito. Tinatandaan na yun. Magugulat ka lang pag siya naman meron, nagkukusa din siya. Walang pinagkaiba yan sa kung gusto mong mahalin kanya, ikaw ang unang magpakita ng pagmamahal. Nagkataon kasi ikaw ang unang sumubok sa kanya. Hindi ko alam, baka ngayon, sino naman ang sumusubok sa'yo. Hindi ko alam, no? Yun ay mga pansariling kaisipan ko lang, no? Thinking ko lang yan. Hindi ko sinasabi na ganun nga. Pero kung ano man magiging pasya mo, dito kami ni Mama, gagalang namin yun. Wala kang maririnig sa amin. Bagkus ay tao sa puso nga pasasalamat. At siyempre, ginagalang namin yung iyong magiging pasya. Makakapagpasya ka ba ngayon o kailangan pa nating palipasin yung 24 ng January? Magbibigay ka ba ng pagkakataon kay Bong o ngayon pa lang ay didesisyonan mo na? Walang po pasubok naman po. Pero yung hanggang uuwi na lang ako ng probinsya, is di pa siya na umuwi dito, hindi naman po pwede. Hindi, yun nga, nasa iyo yun. Ako nagtatanong lang ako kung ano ang iyong desisyon at pasya na mahalagang malaman at maintindihan din ng mga viewers para kumbaga may guide lang din kami ni Mama Ka Business na kung sakali man na bumalik dito si Bong ay alam rin namin yung sasabihin sa kanya na ito yung ano ni Jinky, ito yung kanyang plano, no? Mamahalin ko pa naman si Bob. Kahit hindi siya nagpaalam siya na alam ko naman po siya kasi ganun yung paragayan niya. So, anong ibig mo sabihin? Diretsahin mo kami ni Mama mo. Magbibigay ka ba ng pagkakataon hanggang 24 ng January o tinatapos mo na ang lahat patungkol sa inyo ni Bong? Kasi by January 24 kasi yun yung paalam mo sa amo mo, sayot sa gusto mo, talagang aalis ka roon at pupunta ka sa Samar, di ba? At ayaw mo nang dito ka magtrabaho sa amin. Paano yun? Parang nawalan ka ng trabaho. Ganun na po ang makasama. Bakit hindi na lang dito ka magtrabaho? Nakakaya kasi. Walang dapat ikahiya. Kami nga nahihiya sa iyo eh. Kasi nang dahil sa ganyang setup na yan, yung panliligaw sa ni Bong, ay nakapag-desisyon ka na hanggang 24 ka na lang doon ng January. Dahil nga pare-pares natin hindi inaasahan itong ganitong ginawa ni Bong. So kami, nakahanda kami, yakapin ka rito sa Family Ka Business. Nandito man si Bong, wala. Basta kayo ikaw dito nagtatrabaho ka. May sahod ka. At saka, deserve mo naman yun eh, na tumanggap ng kung ano mang ibibigay namin sa'yo ni ate mo. Kasi pagtatrabahuan mo naman yun eh. Kaysa naman, dahil sa ganyan, nawalan ka ng trabaho. Diba? Ngayon, patungkol sa inyo ni Bong, kung ano man magiging pasya mo ron, ibang usapin yun. Halimbawa, dumating dito si Bong, pero ayaw mo na sa kanya, gagalang namin, sasabihin namin si Bong, wala na kayo ni Jinky. Si Jinky nandito yan bilang naghahanap buhay, katuwang ni Mama sa
gawaing bahay. At hindi ka na pwedeng umasta ng kagaya ng dati dahil nagdesisyon na si Jinky na ayaw niya na sa'yo. Kung halimbawa ganon. Pero kung halimbawa naman gusto mo pa si Bong, edi wala rin problema. Hindi ka dapat mahiya na. Wala ka dapat ikahiya. Kami ang nakakahiya rito sa ginawa ni Bong. Uulitin ko, kami ay bukas ang aming tahanan at gusto ko, prangkay na kita, gusto ko na dito ka na maghanap buhay at yung tawag nito, hindi naman ibig sabihin nun na talagang trabaho kasambay. Hindi naman. Nandiyan sa Ate Vera, minsan nandito rin si Tita Dada. Nandiyan yung mga M's, nagpupusa din yan. Tsaka yung makakasama din nila, saan ko? Tapos yung sahod mo doon sa dating pinanggalingan mo, magkano ngayon na? 6,000. O di, sahuran ka namin ng kumbaga parang may kaunting promotion, gawin natin 7,000 a month. O di ba? Taas naman yun. Tapos, siyempre, pagka nandito ka, ay ang isang bentaha kasi nun unang-una, check na hindi ka rito mapapariwara. Pangalawa, andyan yung mga M's na antimano, agad-agad meron ka mga kaibigan. At safe ka rito. Hindi ko naman sinasabing hindi ka safe doon sa dati. Ibig ko naman sabihin na dito, tuloy-tuloy pa rin yung magiging hanap income mo. Kasi kailangan ng pamilyang yun doon sa probinsya. Papadala ka. Hindi ako, sakaling bumalik si Bong at meron ka pang nararamdaman sa kanya, si Bong ngayon ang subukin mo. So, kung talagang magbabago ka, pakita mo. Pero pag hindi ka nagbago, hindi ka nagbabago at hindi mo pinatutunayan, wala lang. Mabuti na nga lang mga kabisnes nangyari ito ng ganito eh. Kasi paano kung na-set up na namin yung kasal nito? Gumastos na ako. Hindi biro yung plano ko rito kay Bong na pagpapakasal. Dahil nga ito nga yung pinaka-moment na Ngayon, kung hindi na babalik si Bong at meron siyang ibang pinuntahan, go! Wala problema. Bibigyan ka namin na mapapangasawa mo ng higit pa kay Bong. Ngayon, kung si Bong, kung saan siya pumunta ang Lupalo, doon siya. Hayaan natin siya. Kung babalik siya rito, hindi bumalik siya. Kausapin ko muna. Pero alam ko, usapan kasi natin, last na yun eh. Last chance. Ewan ko kay Papa. Sa akin, last na yun sa akin yun. Hindi ko alam sa kay Papa ka-business. Depende sa magiging tagpo at sitwasyon. Ayaw kong magsalita ng tapos. Kasi magdidepende yan sa makikita ko sa kanya at mararamdaman ko. Kasi, kilala niyo po ako mga kabisnes naming minamahal. Sabihin ko mang ganito, ganyan. Pero kapag halimbawa dumating na yung pagtagpong yun, at hindi mo masasabi kung anong mararamdaman mo, at may isip, buti sana kung ang pagpapasyahan mo katulad lang yan ng pagbili ng sasakyan o ng anumang mga bagay na pagdidesisyon naman. Ayoko. Di ba? Tapos. Walang problema ron. Na wala kang dapat ipapang isa alang-alang. O hindi kaya pagdidesisyon na ganitong klase ang gusto kong bagay. O halimbawa, yan, bibiling ko yan, gusto ko yan. Tapong ko na yung isa. Doon ang gusto ko. Pero yan kasi, ang daming saklaw na dapat sa alang-alang. Pero siyempre, si Mama ka-business, ginagalang at inirespeto ko yan. Siya yan eh. Anong pasya mo?
pagbibigyan mo ba si Bong hanggang January 24 at after ng January 24 ay dito ka na ba sa business house para tuloy ang iyong income, ibig sabihin yung hanap buhay mo kasi pangangailangan ng pamilya mo na kang isipin mo. Huwag mong pairalin yung mahihiya ka sa amin. Ang totoo, kami ang dapat mahihiya sa iyo, Jinky. Hindi ikaw. Wala kang nagawa sa aming mali. Kami sa side namin, ang anak namin si Bong na may ginawang hindi maganda sa iyo. Kami ang dapat mahiya. Ngayon, alang-alang yung sa hanap buhay mo, dito ka na. Walang dapat problemahin. Hindi naman mahirap pakibagayin, pakitunguhan yung mga yan. At saka yung mga yan naman, mga tawag nito, nagkukusa rin yan dito sa gawaing bahay. Wala kang aalaga ang bata dito, at saka isa pa, yung gawain dito hindi mabigat. Kasi nagkakatulong-tulong nga. Kasi kahit tanongin mo yung mga ends, sila, Rivera, ang trabaho naman nila hindi ganun mabigat. Sabi nga nila, kumakain sila ng yung lang hindi, basta hindi ka pagod na sobrang Laging busog. Chill ka lang dito. Kasi ang patakaran ko rito na, ang pagkain dito wala sa oras. As long as gusto mong kumain, at may pagkain, kumain ka. Ngayon, kung alam mo gusto mong kumain, kung walang pagkain, ba magluto ka. No? Ayoko dito, yung halimbawa, kailangan ang almusal ay ganitong oras. At ang pananghalian ay dapat ganong oras. Ay pagdating ng halimbawa, alauna, alas 2 na gutom ka, gusto mong kumain, iisipin mo, tika wala pa namang hapunan, mamaya na lang, titiisin mo, hindi ganon. Ayoko na ganon, nagagalit ako sa kanila. Pagka gustong kumain, nagutom kumain. Pag wala, magluto. Alam mo, paglutuan ko pa kayo. Tsaka dito, hindi kasampayan turing dito, ha? Oo, hindi. Pamilya. Alang. Pamilya rito na. Lalo pa nga't ngayon, kilala ka na sa social media. Who knows, baka ito ang magbigay daan sa'yo para magkaroon ka rin ng YouTube channel. Di ba? At ang magiging daan para mabago yung estado ng iyong buhay at pamumuhay, para sa kapakanan ng iyong pamilya sa probinsya. Para sa akin, i-grab mo tong oportunidad na to. Maraming magbubukas na pinto. Kung ngayon man ganito kasakit at ganito kapangit, pero ang Diyos kasi mahiwaga eh. Diba? Hindi natin matalos, hindi natin abot ng ating kaisipan yung kanyang panukala, plano sa buhay natin. At huwag kang mag-atubili na ang decision wise, ate ko, dito po ako, huwag kang mahiya. Magiging masaya yung mga ends. Natanggapin ka namin. Kayakapin nga namin dito na. ang pintuan namin. Tuturing ka naming anak. At totoo kami magsalita. Kaya na, naubos yung battery. Sige po, dito na po ako. Ano po? After January 24. At good decision yan. Good decision yan. Magkakaroon ka ng mabuting kapalaran dito sa business house. Mabuting kinabukasan. Yun ang sasabihin ko sa'yo. Palakpakan natin. Malungkot man, pero kita mo, may magbubukas na pinto. May nagsara, pero maraming magbubukas. Yes. Kakataon mo na ito na. Hindi ka namin pababayaan anak dito. Huwag mong sayangin. Babawi tayo. Pero yung tungkol sa damdamin mo kay Bong, nasa iyo yun. Lapas kami ni Mama Ron. Ikaw ang nakakaalam nun, hindi kami. At ayaw namin tutukan ka na, sige, balik ka mo sa Bong. Hindi, ikaw ang mag-decision. Kasi kahit sa mga anak ko, sila ang nag-decision kung anong gusto nila o sino gusto nila. Kaya sa iyo ko rin sasabihin, kung ano yung nasa puso mo, isipan mo, kung saan ka masaya, dun ka. Yes. At masaya din kami doon. At uulitin ko, kami, Mama, wala kaming pwedeng ipangako sa iyo tungkol kay Bong. Wala. Ikaw ang magpapasya. Hindi kami. Wala. Sarili niya lang po. At hindi mo po pwedeng sabihin yun na basta wag niya na lang uulitin. No. Malabo sa sabaw ng posisyon na sa isang katulad ni Bong. Gusto ko alam mo yung bagay na. Pero kung nakahanda ang puso mo na sa kabila ng ganun, ang tunay, totoong pagkatao ni Bong, mahal mo pa rin yun, sinisigaw ng puso mo, andito kami, susuportahan ka namin ng buong puso.
Alright? Okay, yakap na kay mama. Mga ka-business, God bless nating lahat. At ayan may panibagong anak na naman tayo, ma. May ampon na naman ako. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo
Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbaba.